Noong 1944 malapit nang magwakas ang ikalawang digmaan pandaigdig pinirmahan ng Finland at Unyong Sobyet ang Moscow Armistice na nag-utos na ang Finland ay dapat madisarmahan ng mga Nazi at paalisin sila sa Lapland. Gumamit ang mga Nazi ng isang scorched earth na taktika at sinira ang lahat ng kalsada tulay at mga nayon sa kanilang mga dinadaanan. At sa kailaliman ng Ladland ang dating Finnish komando na si Korpi ay nagpasya na iwan ang digmaan. At kasama ang kanyang tapat na aso at isang malakas na kabayo patuloy na humahanap si Korpi ng ginto sa ilog at hindi sumusuko hanggat hindi nakakakuha ng isang maliit na butil ng ginto at nagpapakita ito na siya ay nasa tamang landas. At ngayon ay mayroon siyang kumpirmasyon at nagsimula itong maghukay ng mga butas sa buong lugar habang hindi pinapansin ang lahat ng eroplano na lumilipad sa itaas niya. At pagkatapos ng maraming araw ng paghuhukay ng walang kabuluhang butas sa wakas ay nakakita ito ng tamang deposito ng ginto at umiyak sa labis na tuwa. Binasag nito ang malaking ginto sa napakalaking halaga ng piraso at itinago ito sa kanyang tolda at halos hindi natulog upang matiyak na walang magnanakaw sa kanya. At sa sumunod na umaga inilagay ni Korpi ang lahat ng ginto sa kanyang bag at umalis sakay ng kanyang kabayo habang sinusundan siya ng aso. At pagkalipas ng ilang oras nakita nito ang isang grupo ng mga Nazi at mayroon silang isang mapanganib na tangke at isang truck na puno ng mga kinidnap na babae. Nagpatuloy si Korpi at nakipagpalitan ng tingin sa general na si Bruno ngunit binaliwala lang din sila. Gusto siyang barilin ni Wolf ngunit pinigilan ito ni Bruno at sinabing ang lalaki ay patungo sa kanyang kamatayan. At habang nagpatuloy si Korpi nagsimula nitong makita ang mga bangkay na iniwan ng Nazi ngunit tila hindi ito nabahala. At kalaunan ay nakatagpo nito ang isang truck na may 4 pang sundalo at inutusan siyang bumaba sa kanyang kabayo. Siniyasat nila ang bag at nakita ang ginto at pag-aakalang maaari nilang itong kunin at nagsimulang mag-isip si Korpi at sinabihan ang kanyang aso na tumakas. Sinubukan ng isang sundalo na barilin ang aso ngunit sa kabutihang palad ang kawawang hayop ay hindi tinamaan. At tinawag ng isang sundalo si Korpi na matanda at sinubukan siyang barilin ngunit kinuha ni Korpi ang kanyang kutsilyo at sa isang mabilis na paggalaw ay sinaksak nito ang lalaki sa ulo na ikinamatay nito agad. Ang isa pang sundalo ay sinubukan na lumaban ngunit mabilis kumilos si Korpi at nilabanan sila ng mano-mano at sinaksak gamit ang kanyang kutsilyo at ginamit ang katawan bilang kalasag sa mga oras na binabaril siya. Binuntal nito ang isang sundalo gamit ang helmet at nang subukan ng huli na umatake sa likod pinahit ni Korpi ang kanyang braso at tinapos ito gamit ang sarili nitong baril. Narinig ni Bruno at ng iba pa ang mga putok at bumalik upang tignan ito at nakita nila ang isang massacre at wala na si Korpi sa lugar. Nang tignan ni Bruno ang isa sa mga bangkay nakita nito ang isang piraso ng ginto na itinago ng sundalo sa kanyang bulsa at nagpasya silang habulin si Korpi. At lumipas ang ilang sandali nahanap ng Nazi si Korpi sa kalsada at sinimulan ng tangke ang pagbaril sa kanya ngunit pinabilis ni Korpi ang kanyang kabayo at matagumpay na nakaiwas sa pagbaril ngunit naaksidente sa isang minefield. Inutusan ni Bruno ang kanyang tauhan na tumigil sa pagbaril at naghintay hanggang sa matapakan ni Korpi ang mine. Gayunpaman nakuha ng kabayo ang labis na pagsabog kaya nasugatan si Korpi ngunit nakaligtas. Nahilo ito ng magising at nagpaalam sa kanyang kabayo bago naghanda para sa isang counter-attack. Ang mga Nazi ay papalapit kaya mabilis na pinulot ni Korpi ang mga gintong nahulog sa bag. At nang makita ito pinahinto ni Bruno ang mga sasakyan at naghintay kay Korpi na matapos upang hindi na nila ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pagpulot ng ginto. At nang matapos si Korpi inutusan ni Bruno ang kanyang mga sundalo na bumaril ngunit handa ang lalaki at pinulot nito ang isang bato at inihagis sa isang mine upang sumabog ito. Ang usok sa pagsabog ay nagbigay sa kanya ng cover at nang magpaputok ang mga Nazi ginamit ni Korpi ang kanyang panning plate bilang isang kalasag. At pagkatapos ng ilang minuto ng walang tigil na putukan nagpadala si Bruno ng isang batang sundalo para tignan si Korpi ngunit tinamaan ito sa mukha ng isang mine at ang pagsabog ay pumatay sa kanya. Sunod ay nagpadala ito ng 2 sundalo upang bumaba sa mga gilid ng kalsada ngunit pareho nilang mabilis na apakan ang minahan. Nang tumila ang usok na tuklasan nila na wala na si Korpi at sa kagustuhang sundan nito nag-utos si Bruno para sa 2 babae at pinalakad sa minahan ng nauuna bilang pag-iingat sa kanila. Samantala sinuri ni Bruno ang lugar at nakita ang dogtag ni Korpi at lumipas ang ilang sandali nagpatuloy ang grupo kasama ang 2 babae na nakatali sa harap ng mga sasakyan. Ginamit ni Bruno ang radyo upang humingi ng impormasyon tungkol kay Korpi at nakatanggap ng ilang nakakagulat na balita.
At sinabi ng kanilang nakakataas na tumigil na sila sa paghabol at maswerte silang hindi pa sila patay. At lumalabas na si Corpy ay ang pinakakinakatakutang komando sa kasaysayan ng Finnish at walang may gustong manggulo sa kanya. Nakipaglaban ito sa Winter War at nawala ang kanyang tahanan at pamilya sa mga Ruso kaya siya ay naging isang malupit na mapaghiganti na sundalo na hindi tumatanggap ng utos mula sa sinuman. Sumuko ang Finnish sa pagsisikap na disiplinahin o kontrolin siya at hinayaan na lang itong mag-isa upang mangaso ng mga patrol ng Russian. Naging one-man death squad siya at sinasabi ng mga ulat na mayroon siyang higit 300 pinatay na Russian at tinatawag siyang Kashe at ang ibig sabihin ay walang kamatayan. Hindi natakot si Bruno sa kwento na gustong magpatuloy sa paghahanap kay Corpy dahil gusto nitong makuha ang ginto upang makatakas sila sa parusa dahil natatalo na ang Nazi sa digmaan. Samantala nagpatuloy si Corpy hanggang sa makita nito ang isang sunog na truck na may katawan sa loob. Ginamit niya ito bilang cover at humiga ito sa likod ng sasakyan at nagpatuloy sa pag-alaga sa kanyang sugat at inalis ang anumang mga bala gamit ang kanyang kutsilyo at tinakpan ang mga butas ng dumi. Nang biglang nagpakita ang kanyang aso ngunit tila masunurin pa rin ito at pinagmamasdan si Corpy mula sa malayo. At kalaunan ay nakatulog si Corpy at nagising makalipas ang ilang oras nang marinig nito na ang mga Nazi ay paparating at nagdala sila ng mga aso upang masundan ang amoy ni Corpy. Mabilis nagtago ang lalaki sa ilalim ng nasusunog na truck at pinagmamasdan ang mga Nazi na dumaraan. Naghintay ito hanggang sa dumaan ang huling truck at pumasok sa ilalim nito at mabilis na sumabat habang binutis nito ang tangke ng gasolina at ngayon ang natatapo na gas ay humahadlang sa ilong ng mga aso na ginawang imposibleng maamoy siya. Huminto ang mga sundalo para gumawa ng bagong plano kaya sinubukan ni Corpy na tumakas ngunit sa kasamaang palad mabilis siyang nakita ng mga aso at tumahol upang ipakita ang kanyang presensya. Nagawa ng isang sundalo na barilin si Corpy sa binti ngunit nagpatuloy pa rin ito kaya pinadala ni Bruno ang mga aso upang sundan siya. Hindi nag-atubili si Corpy na sindihan ang posporo para masunog ang kanyang damit na natatakpan ng gas at tumakat sa mga aso. Sumunod sa kanya ang mga sundalo at mabilis na tumalon si Corpy sa isang lawa. At pinilit ni Corpy ang kanyang tauhan na hintayin lumabas si Corpy upang makahinga na tumagal ng mahabang panahon dahil siya ay mayroong mahusay na baga. At nang lumabas ang ulo ni Corpy sa tubig bumaril ang mga sundalo at ang dugong lumabas sa tubig ay nagpalagay sa kanila na tinamaan ito. 3 sundalo ang sumakay sa bangka at nakarating sa gitna ng lawa at naglalayong hanapin ang ginto. Gayunpaman sa sandaling tumalon ng isang sundalo sa tubig sinupresa ito ni Corpy mula sa likuran at pinatay ito gamit ang kanyang kutsilyo. At nang lumitaw ang dugo sa ibabaw pinadala ni Bruno ang pangalawang sundalo sa ilalim ngunit muli dugo lamang ang lumabas sa ibabaw. Ang pangatlong sundalo ay inutusan din ngunit natakot ito at nagsimulang umalis sakay ng bangka at dahil dito itinuring itong pagtataksil at binaril siya ni Wolf. At nagbigay ito kay Corpy ng pagkakataon na nakawin ang katawan at ginamit ito bilang panakip habang siya ay tumatakas at mabilis na nagpaputok ang mga sundalo. At sa mga sandaling yun nagpakita ang aso ni Corpy at umiiyak dahil hindi ito makatawid ng lawa para sundan ang kanyang amo at nakaisip si Bruno ng susunod na plano. At matapos ang ilang oras ng paglalakad nakarating si Corpy sa pinakamalapit na bayan ngunit nalungkot siya nang matuklasan niyang nasusunog ito. At sa sobrang pagod para magpatuloy nagpasya siyang magpahinga sa loob ng nasirang gasolinahan at sinubukan matulog habang tinitiis ang sakit sa kanyang binti kung saan nakita nito ang araw na nawala ang kanyang pamilya. At sa kasamaang palad nang makatulog ito mabilis itong nagising sa tahol ng aso at nakita ni Corpy ang kanyang aso at natuklasan na may nakasinding dinamita sa likod nito. Mabilis niya itong tinanggal at itinapon ngunit sumabog ito ng malapit na naging sanhi ng pagtalsik nito sa lupa. At pagkatapos ay natagpuan siya nila Bruno at nagdala ng lubid upang atali siya sa isang karatula hindi nagsalita ng anuman si Corpy at bilang paggalang sa napakahusay na kalaban inalis ni Schutza ang kanyang galit at mabilis na tinularan ni Bruno at Wolf ang kanyang halimbawa. At bago umalis dala ang ginto kinutsa ni Bruno ang lalaki sa pamamagitan ng pag-iwan ng isang pirasong ginto sa bulsa ni Corpy. At sa sandaling wala na sila nanatiling matigas si Corpy at tumapak sa isang pako upang panatilihin nakataas ang kanyang katawan at itinusok din nito ang kanyang sugat sa pangalawang pako na labis itong nasaktan ngunit binuhay siya nito buong gabi habang naghihintay pa rin sa tabi niya ang kanyang aso. At sa umaga isang eroplano ang lumapag sa tabi ng istasyon at ang pagyanig ay nagpaliko sa karatula at nahulog si Corpy sa lupa.
Lumabas ang dalawang piloto at naghahanap ng gas at nakita ng isa sa kanila si Corpy at ang aso na hindi tumitigil sa pagtahol. Ang pangalawang piloto ay sinabi na barilin silang dalawa ngunit nang mag-alinlangan ang lalaki inatake siya ni Corpy at ang lalaki ay natomba at namatay nang tumama ang ulo nito sa isang bagay. Ang aso ay hindi tumigil sa pagtahol kaya ang unang piloto ay lumapit upang tignan ang mga ito at nagbigay kay Corpy ng pagkakataon na umatake mula sa likuran at pinabagsak ito. Iniisip ni Corpy na wala ng pag-asa para sa kanya at ibinaon ang gintong iniwan sa kanya ni Bruno. Ngunit sa mga sandaling yun ang pangalawang piloto ay nagsimulang gumalaw at dahil napagtanto na magagamit ang piloto para sa eroplano. Kinuha ni Corpy ang kanyang ginto upang gumawa ng isang plano at habang nakatingin ang piloto ng may labis na takot. Sinimulan ni Corpy na alisin ang lahat ng bala at piraso ng metal sa kanyang sugat at pagkatapos ay nilinis ito gamit ang apoy at isinara ang sugat gamit ang mga wire bago hinugasan ng gasolina pagkatapos siya at ang piloto ay umalis sakay ng eroplano at iniwan ang aso. Samantala ang mga Nazi ay kailangan ihinto ang kanilang paglalakbay nang makita nilang ang isang bumagsak na eroplano na nakaharang sa kalsada. Lumapit si Wolf at Schütze sa eroplano at nakitang patay ang piloto sa loob ngunit ang nakakagulat ay ang tali ni Wolf ay nasa leeg ng piloto. At sa pag-iisip na isa itong bitag na pagtanto ni Bruno kung gaano nakakatakot si Corpy at inutusan ng kanyang mga tauhan na umalis agad. Dalawang sundalo ang sumakay sa truck kasama ang mga babae at natawa si Eno nang marinig nitong pinag-uusapan ng dalawa kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag nito na hindi nila magagawa ang pagsubok ng ilang daang Ruso na namatay at hindi literal na immortal si Corpy at tumatanggi lamang itong mamatay at sa finish ay tinatawag nila itong siso na tumutukoy sa isang puting bukong na anyo ng katapangan at kakaibang determinasyon. Hindi sumusuko si Corpy kaya itinuring ni Eno na patay na lahat ng Nazi nang biglang nahulog ang isa sa mga sundalo at nang tumingin ang isa sa labas kinaladkad dito palabas ng truck at nahulog sa lupa kung saan siya nasagasaan ng paparating na tangke. Sinubukan ni Eno na nakawin ang sandata mula sa namatay na sundalo ngunit sa sandaling yun pumasok si Corpy sa truck at naunang kinuha ang armas. Nang mapansin niyang mga inosenteng biktima ang mga ito hinayaan itong makuha ni Eno ang baril. Pagkatapos ay umakyat si Corpy sa ibabaw ng truck at pinatay ang driver sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya mula sa bubong at tinila nito ang katawan palabas upang pumalit si Eno sa pagmamaneho. Pagkatapos ay nilapit nito ang truck sa tangke upang makatalon si Corpy at nang maghinala ang mga tao sa tangke ginamit ng babae ang bangkay bilang isang puppet para magmukhang ayos lang ang lahat. Pagkatapos ay hinabol ni Eno ang kasunod na truck kung saan nakasakay ang karamihan sa mga sundalo at ang mga babae ay mabilis na nagpaputok upang patayin sila habang binaril ni Eno ang driver. At habang huminto ang truck sa kalsada napansin ng mga sundalo sa tangke ang panganib at nagsimulang magpatakbo ng mabilis. Nasa itaas pa rin si Corpy at nagsimulang hampasin ang pinto gamit ang kanyang piko kaya biglang huminto ang tangke at nahulog siya. Lumabas si Wolf upang barilin siya ngunit mabilis na umakyat si Corpy pabalik sa tuktok ng tangke at nagsimulang labanan si Wolf. At pagkatapos magpalitan ng maraming nakakamatay na pag-atake pareho silang bumagsak sa lupa at umalis ang tangke sakay si Bruno at Schütze. Ilang beses hinampas ni Corpy si Wolf ngunit bago niya ito mapatay dumating ang dalawang sundalo sakay ng isang motorsiklo. At sa sandaling makita nila si Corpy mabilis nilang nakilala ang alamat at tumakas. Ginamit ni Corpy ang motor upang sundan ang tangke at sa isang segundo ay naisip ni Wolf na ligtas na siya ngunit sa mga sandaling yun nagpakita ang mga armadong babae upang gumanti. At kalaunan ang tangke ay huminto upang makipagkita sa isang piloto ngunit siya ay may puwang lamang para sa isang tao. Hindi nag-atubili si Bruno na patayin si Schütze at tumakas kasama ang piloto ngunit biglang sumulpot si Corpy sakay ng motorsiklo at mabilis na nagpaputok. Nagawa lamang nitong masira ang bintana bago makalipad ang eroplano kaya nagmaneho ito sa ilalim bitbit ang kanyang piko. Napansin ni Bruno na gumagalaw ang motor sa ibaba kaya inakala nito na naiwan si Corpy ngunit ang motor ay walang laman at lumalabas na si Corpy ay nakahawak sa eroplano sa tulong ng kanyang piko. At habang sinubukan niyang magpalit ng pwesto ay muntik itong mahulog ngunit nagawa nitong hawakan ang isang gulong at nagsimulang pumasok sa loob sa pamamagitan ng paggawa ng isang butas sa sahig ng bomb room gamit ang kanyang piko. Nakarinig si Bruno ng ilang ingay at sinisisi ang piloto dahil luma na ang eroplano ngunit nag-alinlangan si Bruno at lumapit ito upang suriin. At sa sandaling buksan ni Bruno ang pinto tumalon si Corpy sa kanya at nagsimulang makipaglaban.
Ang kanilang mga pag-atake ay labis na mapaminsala at habang si Corpy ay labis na sugatan nagpahintulot ito kay Bruno na madaig siya sa labanan. Nadismaya si Bruno dahil hindi sumusuko si Corpy o nagsasalita at gumamit ito ng isang static line upang saktan ito ng labis habang nagtataka ito kung bakit hindi pa rin patay si Corpy. Nang sinubukan nitong gamitin ang dulo sa metal ng bagay nahuli ito ni Corpy at ikinonekta ito sa bomba bago ito pinakawalan. Nahulog si Bruno kasama ang bomba at nang tumama ito sa lupa mabilis itong sumabog. Gustong magpahinga ni Corpy ngunit biglang nagsimulang manginig ang eroplano at lumalabas na ang piloto ay tinamaan ng ligaw na bala at ikinamatay nito. At dahil desperadong mabuhay kinuha ni Corpy ang ginto at itinali ang kanyang sarili bago bumagsak ang eroplano at lumikha ng isa pang pagsabog. Samantala isang Finnish unit ang naghahanda sa pag-atake ng German dahil nakita nila ang isang German tank na paparating. Gayunpaman ito ay si Aino at ang mga babae na dinala si Wolf na nakatali sa tangke. Samantala natulungan si Corpy ng tubig na makaligtas sa pagbagsak at umaakyat ito sa tulong ng kanyang piko at dala ang bag na puno ng ginto. At makalipas ang ilang araw nakarating si Corpy sa lungsod ng Helsinki sakay ng Nazi na motor kasama ang kanyang aso pumasok ito sa isang bangko kung saan lahat ay natatakot sa kanyang presensya at ibinuhos nito ang mga ginto sa lamesa at humihiling ng malaking pera dahil masyado na itong mabigat. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.